Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa 15 linggo ng pangkaraniwan na panahon. Tayo ay nagpupuri muli at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga napakaraming biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Maririnig natin yan sa pangalawang pagbasa na sa pamamagitan ng kanyang anak si Jesus, tayo ay pinagpala sa mga napakaraming spiritual na bendisyon galing sa langit. Sa gitna ng ating mga maraming pagsubok at problema pa rin ngayon, merong mga dumadaan, pag-aaway sa kanilang mga relasyon, merong mga nalilito, naliligaw, hindi nila alam ang kanilang gagawin sa buhay, merong mga nanghihina at nangangailangan ng lakas. Magtiwala tayo na tayo ay hindi papabayaan ng Diyos sa magpatuloy sa ating paglalakbay na hindi niya pinagpapala, na hindi niya pinupuno ng kanyang grasya. Para tayo ay muli na makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo ay magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masaang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo ng pagkawaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mga pangatawanang ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasias ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inalis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan
at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupae bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos niyong marinig ang Kanyang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay linawagan mo at tutugon kami sa iyo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu. At pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi sa iyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak.
Sinabi rin niya sa kanila, "At sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa, bilang babala sa mga taga roon." Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas sila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat, and happy and blessed Sunday po sa inyong lahat. Sa ating po mga bagong taga-subaybay ng ating banal na misa, welcome po dito sa parokya ng Our Lady of the Holy Rosary Parish. Dito po sa Barangay Santo Rosario, bayan po ng Santo Tomas sa lalawigan ng Pampanga. Welcome po kayong bumisita dito at manalangin. At welcome din po kayo. Natawagin ako kung ako din po ay available para kayo po ay ipagdasal ko. Alam ko po napakarami sa inyo ang humihingi ng panalangin at dasal at huwag po kayong mag-alala. Kasama po kayo sa aking dasal at panalangin. Yung po mga tinatype nyo, yung inyong mga kino-comment, binabasa ko po yan. Tahimik lang po akong nananalangin at nagdadasal. Huwag po kayong mag-alala. Alam din po ng Diyos ay inyong mga pangangailangan. Manatili kayong manalig at kumapit sa Kanya at kayo ay pagpapalain at ibe-bless niya ng sobra-sobra. Amen? Magandang itanong po ngayong linggo. How to succeed in a mission? Paano ba magtagumpay sa pinapagawa ng Diyos? My dear friends, we have to understand that all of us, as long as we are alive, we have a God-given mission. Bakit buhay ka? Kasi merong pinapagawa ang Diyos sa iyo. Pagpatay ka na, ibig sabihin, tapos na ang mission mo. Pero yan ang tanong, alam mo ba ang mission mo? Do you know what God wants you to do? Kasi pag alam mo ang mission mo, magiging masaya ka, magiging magaan ang iyong buhay, at magiging payapa ka. What causes the chaos and the heaviness of life is we are unclear of what we should do in our life. Tandaan niyo po, people who know their mission are people who are happy and fulfilled. Kaya nga po, mayroong mga nagpapakamatay Kasi sila yung mga tao na hindi na nila alam para saan pa sila nabubuhay. Pag may kahulugan ang iyong buhay, gaano pa kabigat yan, kakayanin mo yan. Kaya mo pa rin magpatuloy at magiging masaya ka sa iyong paglalakbay sa buhay. All of us have a God-given mission. Para makita mo kung ano ang misyon o kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, kailangan tignan mo kung nasaan ka ngayon. You have to look where you are now in your life. Your situation now in your life is your mission. And you have to live your life well. You have to work well. You have to do your best. Kung nasaan ka, yan ang mission mo sa buhay. Mission ang pagpapalaki ng iyong mga anak. Mission po ang mahalin mo ang iyong asawa. Kasama na diyan ang pagtitiis sa kanyang ugali. Kasama na diyan ang pagpapatawad mo sa pagkakasala niya sa iyo. Mission po ang sustentuhan mo ang iyong pamilya. Mababasa niyo po yan sa Biblia. Kung hindi mo tinutulungan ang iyong mga kadugo, ang iyong mga kamag-anak,
walang kwenta ang iyong pananampalataya. Misyon na tulungan mo ang ibang tao na mapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong trabaho. Misyon po ang pagpapahinga. Misyon ang pagpapalakas ng iyong katawan. Misyon din ang pagpapalaki ng iyong mga apo. Isa ding misyon ang pananalangin at pagdarasal para sa ibang tao. Kung nasaan ka, diyan ka tinatawag ng Diyos. Di ba napakaganda nga ng kasabihan? Bloom where you are planted. Kung saan ka nilagay ng Diyos, diyan ka tumubo, diyan ka umunlad, diyan ka mamunga. But if you do not know your mission, and if you are confused, then pray and ask the Lord. Every day as we wake up, an important question that we should ask the Lord, Lord, what do you want me to do for you? Huwag ka lang basta't magtatrabaho, huwag ka lang basta't maghahanap ng pera. Kailangan pagkabukas ng iyong mata, pagkagising mo, isang mahalagang tanong yan, Panginoon, anong gusto mong ipagawa sa akin? Dahil kapag ginagawa mo ang kagustuhan ng Diyos, ikaw ay pagpapalain pa niya. Baka meron kang ginagawa, hindi naman kagustuhan ng Diyos yan, makikita mo, ikaw ay mawawala at mauubos lang ang lakas mo. Amen? Now, if you are clear with your mission, what should you do to succeed in that God-given mission? 3 bagay po sana ang matandaan natin para tayo ay magtagumpay sa misyong binigay at pinagkaloob ng Diyos sa atin. Number 1, you must believe that you will succeed. Believe that you will succeed. Maniwala ka na magtatagumpay ka dyan sa iyong misyon. Because remember, my dear friends, your belief will make you or break you. Alam niyo po, kamakailan lang, may napanood po ko sa YouTube. Isang video. Sabi po niya, pag napanood mo ang videong ito, ikaw ay susumpain. Marami na daw po ang nakapanood dun sa video na yon na minalas, na aksidente, nakaranas ng masama sa kanilang buhay. Eh ako naman po, curious ako. Ano naman kaya itong video na ito na tinatawag nilang sinumpa o curse? Pero pagkatapos kong pinanood, pinagmasdan ko po, hinintay-hintay ko, wala naman nangyaring masama sa akin. Hanggang ngayon, buhay pa naman po ako. Hindi po ba? Pero bakit kaya merong mga ibang tao na nakaranas ng masama o minalas daw pagkatapos silang pinanood yung videong yon? Hindi kasalanan ng video. Alam niyo po kung sino may kasalanan? Yung tao. Bakit kasalanan ng tao? Kasi pinaniwalaan niya yung sinasabi ng ibang tao tungkol doon sa video. Naniwala yung ibang tao doon sa sinasabi na pag pinanood mo yung video, ikaw ay mamalasin, ikaw ay masasaktan, ikaw ay makakaranas ng masama sa iyong buhay. Nagdidepende po sa ating paniwala yung tagumpay o kabiguan natin. My dear friends, if there is one good belief that we should always think of, that we should always believe on, what is it? Believe that God has blessed you immensely. Yan po yung narinig natin sa pangalawang pagbasa. Dito po sa sulat ni San Pablo sa mga tao na nakatira doon sa Efeso. Sabi po niya, God the Father has blessed you through Jesus Christ, every spiritual blessing in the heavens. Lahat ng pagpapala, tinanggap natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng pagpapala galing sa langit ay binigay na sa atin. Kaya nga mga kapatid, unawain niyo ito. Hindi tayo nag-uumpisa ng wala. Tayo ay nabuhay, meron tayong agad grasya at pagpapala na tinanggap
mula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At tingnan niyo po sa ating ebanghelyo sa mabuting balita, narinig naman natin na binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ng mga apostol na magpalabas ng mga masasamang espiritu, na magpagaling ng mga may sakit. Kaya kung maniniwala ka, makakatanggap ka ng kapangyarihan at ng lakas. Pero kung magdududa ka, kung hindi ka maniniwala, kahit na merong binigay na mabuti ang Diyos sa iyo, di ba? Walang kwenta yan. Walang epekto sa buhay mo yan. Alam niyo po, nung minsan, nakapanood naman ako ng isang documentary tungkol po sa mga unggoy. Sabi po nila, may dalawang klase ng unggoy na halos magkamuka. Yung pong mga tinatawag nilang chimpanzee at yung mga bonobo. Halos magkamuka. Mas malaki lang po yung mga bonobo kesa dun sa mga chimpanzee. Pero ano po ang pagkakaiba nitong dalawang unggoy na ito? Nandoon po sa kanilang pag-uugali. Ano po ang ugali ng mga chimpanzee? Mas generous daw po, mas mababait, mapagbigay. Habang yun naman mga bonobo, makasarili, selfish, antisocial, sakim, madamot. Bakit po halos magkaparehas lang naman sila, pero iba yung pag-uugali? Pinag-aralan po ng mga scientists. At ang nakita po nila, nandoon po sa kanilang sitwasyon. Nandoon po sa kanilang kalikasan, sa kanilang kalagayan. Ang mga chimpanzee po pala, kung saan sila nakatira, sagana ang resources, ang pagkain. Kaya po hindi sila natatakot, hindi sila nangangamba, nakauubusan sila. Yun pala yung dahilan bakit mapagbigay sila. Kaya po masiyahin sila, kaya carefree sila. Habang yun naman po mga bonobo, nakatira daw po sila sa isang lugar na kakaunti ang resources, kakaunti ang pagkain. Kaya naman po, kahit na idala nila yung mga bonobo sa gubat na kung saan marami ng pagkain, dahil nasanay po sila doon sa kanilang environment, doon sa kanilang kalagayan, dinadala pa rin nila yung pag-uugaling yon. Naniniwala sila, kauubusan sila, kakaunti lang po ang pagkain. Sabi po nila, mas malapit daw tayo sa mga bonobo kaysa sa mga chimpanzee. Bakit ba minsan natatakot ka? Bakit ba minsan nangangamba ka? Bakit ba minsan ang damot-damot mo? Talaga bang kulang o walang grasya sa buhay mo? Maaring hindi. Maaring ang problema ay sa iyong pag-uugali. Kung ang iyong paniniwala ay wala, kahit na meron nandyan sa harapan mo, wala ka pa ring makikita. Amen? See, your belief will dictate your attitude, your behavior, and your lifestyle. Kaya magandang itanong, ano ba ang aking paniniwala ngayon? Yung aking bang paniniwala mabuti o hindi maganda? A good belief is you must trust that you are being blessed by God. Amen? Let that be your prayer every day. Sabihin mo, I am blessed. Sabihin mo, I am graced. Sabihin mo, I am loved by God. Kung pagod na pagod ka, sabihin mo, I am blessed. Kung sayid na sayid ka, huwag mong sasabihin, I am depressed. Kaya nga hindi ka lumalakas eh. Kasi doon sa iyong paniniwala, sinasabi mo, hopeless na, walang pag-asa, depressed ako. Instead of believing and saying, I am depressed, say rather, I am blessed. Amen? Pag pinaniniwalaan mo, hindi ka papabayaan, babasbasan ka ng Diyos, yan ang unang sangkap para magtagumpay ka sa iyong mission. Believe, you will succeed in your mission. Amen? Pangalawa, second, shake the negative experiences off from your life. Ang ganda po nung kasabihan that every day may not be a good day, but there is always something good every day. Araw-araw, maaaring sa tingin mo, hindi yan maganda.
Pero maniwala ka araw-araw, yan ay ginawa ng Diyos. Yan ay mabuti at maganda. Sa Ebanghelyo, sa mabuting balita, pinaalala naman ng Panginoon sa misyon natin, makakaranas at makakaranas tayo ng mga hindi mabubuti at magagandang bagay. Merong mga tao na hindi tatanggapin ang kanya maalagad. Merong mga ibang tao na hindi makikinig sa kanila. Pero ano ang turo, anong habilin ni Jesus sa kanila? Pag nakaranas kayo ng pangit galing sa mga ibang tao, lumabas kayo at ipagpag niyong alikabok sa inyong mga paa. Anong ibig niya sabihin? Kailangan alisin ang bigat, ang pangit na karanasan sa ating puso at damdamin. My dear friends, remember that you will never move forward in your life if you have heaviness in your hearts. Remember, life is a constant battle. Ang buhay, talagang labanan yan. Ang buhay, pakikipagbuno laban sa ibang tao. Pero kung man matalo ka sa ibang labanan, sana manalo ka sa gera. The most important thing is that you win at the end in the war. Remember that you will not always win all of the battles. Hindi ka naman palaging kikita. Hindi ka naman palaging mamahalin. Hindi ka naman palaging on the top. Pero kung hindi ka man palaging manalo, ang importante sa bandang huli, manalo ka sa gera. Kaya nga po, kung man natalo yung asawa mo sa sugal, pagkatapos nagkaroon pa siya ng utang, hayaan mo na. Sa susunod na araw, magtrabaho kayo ng mabuti, shake that off, move on. Kung man nabigo ka sa bidding, sa isang project, sa isang pangarap mo, hindi ka man tinanggap, then shake it off, move on. Kung man sumasakit ang loob mo, dyan sa anak mo, iniwanan ka, hindi ka ginagalang, pati ang mga kamag-anak mo, sinisiraan ka, hindi ka nakakaramdam na pagmamahal sa kanila, I think it is high time to shake that ill feeling off and move on. Kung man may sakit ka ngayon, huwag mong hahayaan na lamunin ka niyang sakit mo. Maaaring may sakit ang iyong katawan, pero kung ang iyong kaluluwa ay mabuti pa rin, kung ang iyong espiritu ay kumakapit pa rin sa Diyos, so pagdasal mo that God will help you to shake that sickness off so that you can continue to move on with your life. Para po gumaan ang ating loob, tandaan niyo po ito, hindi sa lahat ng pagkakataon mananalo at mananalo ka. Pero ang mahalaga, bandang huli, naniniwala ka, magtatagumpay ka. Amen? So the question is, what are those negative experiences that until now you hold and have a difficulty of letting go? Remember, for a successful mission, secondly, shake off the negative experiences and move on. Third and lastly, allow God to anoint you. Remember that when God anoints you, God protects you. Alam niyo po, nalaman ko, sa Israel, yung mga tupa na alaga nila, pinapahiran yung buong katawan ng langis. Para saan po yung langis na nilalagay sa mga tupa? Para po kung sila ay mapunta sa mga matitinik na mga halaman, hindi po masaktan itong mga tupa. That oil protects the sheep from insects, from thorns. Yung pong langis na yun din po yung nagpapagaling sa mga tupa pag meron daw silang sugat. Di po ba ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin? Hindi tayo hahayaan ng Diyos na magmisyon, na magtrabaho, na walang proteksyon. Kaya napakahalaga po na tayo ay palaging lumapit sa Diyos. Minsan kahit na gaano pa kakagaling, kahit na gaano ka kabuti, kung hindi ka pinili ng Diyos, mabibigo ka. Walang nagtatagumpay na hindi binabasbasan ng Diyos.
isang mahalagang sangkap para makatanggap ka ng pagpapala sa Diyos ay ang pagpapakumbaba. Kapag po ang tupa malikot, hindi po yan makakatanggap ng langis. Amen? Pero ang tao, madalas, malikot ang isip, malikot ang puso. Kaya nga, paano siya makakatanggap ng blessing sa Diyos? Huwag niyo pong isipin na porket meron kayong pera, na malakas kayo, na kayo ay matalino, na kayo ay may ari-arian, marami kayong koneksyon, na matagumpay na kayo sa buhay. No. Money, power, possessions, connections, these things will not guarantee your success. Why? Because these things fade away. Nauubos ang pera. Nawawala ang lakas. Nakakalimutan ka ng ibang tao. Pero isa lang ang sigurado, ang makakapagbigay sa iyo ng tagumpay. Isa lang bagay ang hindi mawawala. Isang bagay ang hindi nagbabago. Walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya napakahalaga na unahin natin ang Diyos para din tayo ay unahin niya. Magdasal po tayo para po maging successful, para maging matagumpay ang ating misyon dito sa mundo habang tayo ay nabubuhay. Unang-una, believe that you will be successful. Believe that you are blessed by God. Second, shake off that negative experience. Hindi mo kailangan yung bigat ng iyong puso para magpatuloy ka sa iyong paglalakbay. And third, allow God to anoint you because God's anointing is your protection. Naway, tayong lahat ay maging matagumpay sa pinagkaloob ng misyon ng Diyos dito sa mundo. Para mabago natin ang ating mundo, ito ay maging mas masaya, ito ay maging mas payapa. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na manguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bilang tanda ng kanyang pagmamahal at malasakit sa sangkatauhan, patuloy si Jesus sa pananawagan sa gawaing apostolado sa ating lahat. Ipanalangin natin ang lahat na nagpapalaganap ng kanyang misyon at ang mga nakikinabang sa kanilang magandang gawain. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, naway manatili itong tapat sa misyon nitong mangaral ng pagbabalik loob at labanan ang lahat ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga tumatanggap ng mensahe ng kaligtasan, naway buksan nila ang kanilang mga kalooban sa Panginoon at tumulad sa Kanyang halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga natutuksong umasa sa mga yamang material, karangalan o kapangyarihang politikal, sa halip ng sa mga pagpapahalagang moral, naway lagi nilang alalahaning iniligtas ni Jesus ang sanlibutan sa pamamagitan ng sakripisyo niya sa krus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga partikular na pangangailangan. Panginoong Yesukristo, alagad ng Ama, gawin mo kaming matapang at banal upang maipalaganap namin ang iyong kaharian sa aming lipunan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong nagsusumamong sambayanan. At tanggapin mo ang mga ito para magdagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig na pinunla na sangkatauhan, ang Espiritu Santo, unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mabuhay, na mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. ang iyong ipinahayag na namatay ang iyong
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating hinihingi natin na mabilis na kagalingan.
Lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawan nila ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami yung pinagsasalo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maniwala tayo na bandang huli tayo ay magtatagumpay sa ating misyon. Pero hindi mawawala na sa gitna ng ating pagpapagod sa pagtupad sa kagustuhan ng Diyos, magkakaroon tayo ng mga kabiguan, magkakaroon tayo ng mga taong hindi magkakagusto sa atin, mga taong hindi tatanggap at magmamahal sa atin. Pero naway, wag itong maging dahilan na masira ang ating loob. Kaya palagi nating idasal na tayo ay pinagpapala at minamahal ng Diyos. Kaya nga po, magandang assignment sa atin ngayong paparating na linggo, naway sa inyong pagkagising, naway sa inyong paggising sa umaga, ang unang dasal at dalangin niyo po ay, I am blessed. Ako ay pinagpala ng Diyos. Ano man po ang bigat ng inyong puso, iwan niyo sa Diyos. At palagi kayong magdasal at lumapit sa Diyos para ang kanyang pagbabasbas siyang magsilbing inyong lakas. Mga kapatid, pinagpala na kayo. Lalo pa kayong pagpapalain ng Diyos kung paniniwalaan nyo ito. Believe that someday you will succeed in your mission. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapestahan ni San Antonio ng Padua. Isa siyang pari at pantas ng simbahan. Pero mas kilala si San Antonio bilang ang patron o pintakasi ng mga nawawalang bagay. Sabi nila, pag meron kang hinahanap, magdasal ka lang kay San Antonio at tutulungan ka niya na matagpuan mo at makita ang nawalang bagay na sa iyo. Pero para sa akin, pwede din tayong magdasal kay San Antonio para makita natin ang mga taong nawala, nagwala,
at lumayo sa atin. Hilingin natin ang tulong ni San Antonio, naway ang mga nawalang pagmamahalan, ang nawalang pag-ibig, naway makita muli, manumbalik, maging mas malakas, matatag. Ipagdasal natin kay San Antonio ang mga minamahal nating nawala at lumayo sa pagmamahal ng Diyos, ay maisip na bumalik sa Kanya, bumalik sa atin, at maayos ang ating mga nasirang ugnayan. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo din ay nawala dahil sa ating pagkakasala, sa mga pagkakataon din na tayo ay nagwala dahil sa ating mga galit, sa ating puot, dahil meron tayong sama ng loob. Hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos ngayon para tayo muli ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binigay sa iyong sambayanan si San Antonio ng Padua bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Acab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Narinig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Acab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa tuktok ng Karmelo. Sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo, makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailan lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Acab na singkawan ang karwahe at lumusong ka agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Acab sa karwahe at nagmadaling magtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Diyos. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay pupurihan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba, yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong batis, sa alamang nasa lupa ay ito ay dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon at papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig,
at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan mang magpunta, ika'y masaganang masagana. Sa pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos." Narinig ninyo noong unay inutos sa mga tao, "Huwag kang papatay. Ang sino man makamatay ay mananagot sa hukuman." Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, "Ulol ka," ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsasakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May gustong-gusto po akong aral ni San Agustin na palagi kong iniisip at binabalik-balikan. Sabi po niya, ang galit ay damo at ang puot ay puno. Sa English, sabi po niya, anger is a weed and hate is a tree. Ang ganda po, no? Ibig sabihin, kung hindi mo aalisin ang galit sa iyong puso, ito ay pagdating ng araw, tutubo, magiging puno. At kapag malaki na ang galit mo, parang puno, mahirap na itong bunutin, mahirap na itong alisin. At mas malala, kapag namunga na ang iyong galit. Dahil ang bunga, pag nahulog sa puno, yan ay magiging buto at mag-uumpisa na naman na tumubo. Kaya naman, pag namunga ang galit mo, kakalat ito. At kapag kumalat ang galit mo, mababalot ang iyong buhay sa sama ng loob at sa puot. At kapag balot na ang iyong pag-iisip, puso at buhay dahil sa puot, sama ng loob at galit,
hindi ka na magiging masaya at hindi na magiging payapa ang iyong buhay. Amen? Mga kapatid, mag-ingat po kayo kapag nagagalit na kayo, pag balot na kayo sa galit. Dahil wala pong masasagot na problema ang galit. Wala ka ding magagawang mabuti pag ikaw ay galit. At sinisira ng galit mo ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Remember that anger does not solve anything. Anger does not build anything. And anger destroys everything. Yan po ang dahilan bakit po sa ating ebanghelyo, tinuturo at sinasabi ni Jesus sa atin na kapag napupuot ka sa iyong kapatid, siya ay mananagot sa hukuman. Do not be confused. Sana po, wag po kayong malito. It is not a sin to get angry. But what is sinful is being resentful. What is sinful is always being bitter. Tandaan niyo po, ang galit ay pintuan ng ibang kasalanan. Hindi niyo po ba napansin, pag galit ka, hindi mo napipigilan na ikaw ay makapagmura. Pag galit ka, siguradong makakapanakit ka. Pag galit ka, siguradong maninira ka. At pag galit ka, dyan mag-uumpisa ang away at ang hidwaan. Opo, kasalanan ang nakakapatay. Pero hindi rin po tama pag tayo ay nagtatanim ng sama ng loob sa iba. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon, na isang malalang kasalanan ang pagtatanim ng sama ng loob sa iba. Dahil pag galit na galit ka sa iba, di po ba pinapatay mo na sila sa iyong isip at sa iyong puso. Pag may sama ka ng loob sa isang tao, pinapatay mo na ang relasyon at ugnayan mo doon sa tao. Kaya nga po, sabi ni Jesus, kasalanan din ang magtanim ng sakit ng loob. Kasalanan din ang mapuot ka sa iba. Mga kapatid, mag-ingat kayo kapag sobrang sama ng loob nyo sa ibang tao. Baka maputol nyo ang relasyon nyo sa kanila. At hindi nyo alam, baka darating ang araw, kailangan mo pa ring pakitunguhan at pakisamahan yung tao na kung saan ay kinagagalitan mo. Be careful not to burn your bridges with other people. Why? Because someday, somehow, you will have to cross that bridge with that other person. Kaya nga po, si Jesus, hinahamon tayo palagi, sinasabi, makipagkasundo ka, makipag-ayos ka, kausapin mo, plantsakin nyo ano man ang gusot ng inyong hindi pagkakaintindihan. Bakit kailangan po nating makipagkasundo sa ibang tao? Dalawang dahilan po, tandaan nyo. First, una, para hindi ka maging alipin ng iyong galit. Pag hindi ayos ang iyong relasyon sa iba, pag merong kang galit sa iyong puso, minsan, wala ka ng kontrol sa iyong pag-iisip, sa iyong pagsasalita, sa iyong ginagawa. Tingnan niyo po ang taong galit na galit. Nasisira ang kanyang ulo. Minsan, wala siyang pinipiling lugar, wala siyang pinipiling oras, wala siyang pinipiling tao, nagwawala siya, namamahiya siya, nakakahiya siya. Kailangan nating makipag-ayos sa ibang tao para hindi po lumalim ang ugat ng ating galit. Dahil pag nag-ugat na ang galit sa iyo, mahirap nang alisin ito. Amen? Makipag-ayos tayo sa mga taong nakaaway natin. Kasi kung hindi, gagamitin tayo bilang instrumento ng demonyo. Ginagamit tayo bilang instrumento ng masama. Kapag ikaw ay may puot, wala kang pagmamahal. When you have hatred in your heart, it is so difficult to love. When you have anger in your heart, it is so difficult to be good and kind. At kapag wala kang pagmamahal, anong ibig sabihin? Wala dyan ang presensya ng Diyos. Amen? Napakaganda po ngayong hinahamon tayo ni Jesus na makipag-ayos sa mga taong pinasasamaan natin ng loob. Saktong-sakto
ito na pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Antonio ng Padua. Si San Antonio ay patron po ng mga nawawalang bagay. Pero maaari din naman siyang tawagin para tulungan tayong hanapin yung mga taong nawala, lumayo at nagwala sa kanilang buhay. Ano po ang ginawa ni San Antonio nung merong nawala sa kanya? May napakaganda pong kwento si San Antonio. Nung minsan, meron siyang paboritong libro, ang libro ng mga awit. Galing po sa Biblia. Pero itong kanyang kaibigan na lumabas na sa monasteryo, hindi nagpaalam sa kanya. Kinuha po yung libro. Ibig sabihin, ninakaw niya. Inuuwi. Pero itong si San Antonio, nung hinahanap na niya yung kanyang libro at hindi niya mahanap, ano ang kanyang ginawa? Siya daw po ay nagdasal sa Diyos. Nanalangin siya na sana makita niya yung nawawalang libro niya. At ayon po sa kwento, itong kanyang kaibigan na papauwi, itong kanyang kaibigan na kumuha ng kanyang libro habang siya ay papauwi, nakaramdam daw po siya at nakakita ng anghel. At bigla daw po na siya natakot at nakonsensya. Ito po yung dahilan bakit itong kanyang kaibigan bumalik at binalik yung libro ni San Antonio. Ano po ang maituturo sa atin nito? Kung man merong nawawala sa ating buhay, huwag nating kakalimutan na magdasal. Mga kapatid, there is real power in praying. Sabi nga ng ating Panginoon, kung magdadasal ka at merong kang daladala na alala mo, merong kang sakit ng loob o alam mo, nararamdaman mo, may sakit ng loob ang iba, bitawan mo muna ang iyong inaalay. Makipagkasundo ka muna dun sa tao na kung saan hindi mo kasundo. Aanuhin natin ang magdasal tayo na ang laman naman ng ating puso ay dumi, hindi po ba? Ano ang hinihiling ng ating Panginoon sa atin pag tayo ay nagdarasal? Na ipakita natin ang laman ng ating puso. Kung talagang laman ng ating puso ay may bigat, may sakit, may galit, pakita mo sa Diyos, alay mo sa Diyos. Bago ka magpuri sa Diyos, napakahalaga na linisin natin ang ating puso. Mas ikatutuwa ng Diyos na pag tayo ay lalapit sa Kanya at magdarasal, na maayos, na payapa at puno ng pagmamahal ang ating puso. Mga kapatid, isang magandang paraan yan para maibalik natin ang nawala at nasirang relasyon at pagmamahalan natin. Huwag tayong tumigil na magdasal. Huwag lang nating kausapin yung tao. Pero bago mo kausapin yung tao, magdasal ka. Hingin mo ang Banal na Espiritu, sabihin mo, Banal na Espiritu, tulungan mo ako, ipakita mo ano dapat ang kailangan ko sabihin para magkaayos kami nitong taong ito. Ipagdasal po natin na darating ang araw, ang Diyos gagawa ng paraan para bumalik tayo, magkaisa, mag-usap at manumbalik ang ating pagmamalasakit at pagmamahalan. Napakaganda po ng sabi ni San Antonio. He said that we need the light of God's grace to show us the real state of our souls and to induce us to clean our hearts. Yan ang ginagawa ng dasal. Ginagawang malinaw sa atin ano na ang itsura ng ating kaluluwa. Ano ang kailangan nating gawin. Kaya nga, dito sa banal na misang ito, ipagdasal natin na ang Diyos ay tulungan tayo na maging maliwanag para sa atin. Pakita natin ano ba ang kailangan nating ayusin at linisin. Hindi lang sa ating puso, hindi lang sa ating isip, kung hindi sa ating kaluluwa. Kapag wala ka ng galit, siguradong masaya ka. Amen? Kapag wala kang puot, siguradong payapa ka. Humiling po tayo ng tulong at panalangin kay San Antonio para mahanap natin ang mga taong nawala at nagwawala. Sabihin natin, San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng Kanyang pagpapatawad. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
ang simbahan na naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para ikataguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway maging magpakaratang at mag-imagsik at sa alip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipabaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, pinuling inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin ang pagpala ng aming hiling. Ang pagpala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sanbayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda, ngayon si San Antonio ng Padua ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala at kapayapaan at kaisahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa aming kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang mga pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na manghil na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Nanamatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, kaisa ni San Jose ang esposo ni Maria, San Antonio ng Padua na aming inaalala ngayong araw, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa pagdiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magkailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat nagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming pakikinabang
ngayong ginugunita namin si San Antonio ng Padua, ay mapagbanal nawa ang aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po na ang galit ay damo at ang puot ay puno. Habang maliit pa lang ang galit, kailangan nating alisin ito kung hindi ito ay tutubo at magiging sama ng loob. At pag hinayaan natin ang sama ng loob na manatili sa ating isip at puso, diyan kokontrolin tayo, magiging alipin tayo ng ating sama ng loob. Hindi ka makakapagmahal pag ikaw ay sobrang galit na galit. At dahil wala kang pagmamahal, ikaw ay malayo sa Diyos. Paano natin maaalis ang galit na ito? Ang ating sandata, umpisa natin sa pagdarasal. Hindi sapat na tayo ay makiusap sa tao na kung saan hindi natin kasundo, kung hindi tayo tinutulungan ng banal na Espiritu. Kaya naman po, para sa ating pong assignment, kung sino man yung tao na kung saan may sama ka ng loob, ipagdasal niyo po, hilingin niyo ang tulong ng Banal na Espiritu, lalong-lalo na sa araw na ito. Tawagin po natin at tayo magpatulong din sa panalangin ni San Antonio para mga minamahal nating nawala at nagwala sa ating buhay ay mabigyan ng kaliwanagan ng isip at puso ng Diyos at tayo ay magbalik sa pagkakaisa at pagmamahalan. Dahil pag tayo ay nagmamahalan, nandiyan ang Diyos. Pag nandiyan ang Diyos, tayo ay mas pagpapalain pa niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.